Guys, good evening. So, yon before tayo mag-start ng spray paint doon sa M82 Barrett na gagawin natin, iset muna natin. Ito pinadala sa atin isang araw from Quezon City. So, nakapag-usap na kami ni owner at nag-agree na siya. Willing na siya mag-upgrade ng internal parts. So, yun guys, start na tayo. Simulan na natin para makita natin yung before and after. So, disassemble muna natin. At ayun na nga. So yun guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin pagkalsakan. So guys, unang-una, syempre, magkapalit tayo dito. Piston body, cylinder head kung okay pa, huwag natin palitan. Nozzle. Ito nyo, malutong yan, yung plastic na yan. Tsaka itong tappet plate, malutong yan. Mataas ang chance na mabasag yan. So, papalitan natin yan. And gears, hindi naman ganun kalakas yung gagawin natin. Tignan natin kung mapapalitan natin siya o hindi na. Spring guide. Yan, para mas maganda metal. Test pair natin. So, nagpalit na tayo ng ilang internal parts sa kanya. Inayos na rin natin yung air seal. The motor, nagpalit tayo ng motor. So test pair natin. Tingnan natin kung kakayanin pa ng gearbox shell, kung spring na nilagay natin bago tayo magpalit ng mas matigas sa spring. So susubukan muna natin siya kasi medyo may kalumaan na to. Mahirap na. Mas maigi na yung malaman natin kagad habang maaga kung kinakailangan natin magpalit or hindi na. Importante ito lalo sa mga nag-upgrade. Lagi yung i-check yung condition ng gearbox shell kung okay pa ba siya. Kasi wala kayong kamalay-malay, bigla siyang nabasag, masakit yun, gastos na naman. Sayang ang upgrade. Pero kung may budget naman kayo, mas maganda kung magpapataas kayo ng FPS, so magpalit na rin kayo ng gearbox shell. So ito na. Testing, semi. Guys, i-assemble natin, then FPS check tayo. Good morning, so yun, 1 AM na at kakatapos lang natin gawin yung airsoft rifle na pinadala sa atin from Quezon City. So eto na siya, yun. Medyo nagulat lang ako dito sa airsoft na to kasi napakagaan niya, napakanipis ng mga plastic parts. So masasabi ko na ito yung mga mumurahing airsoft rifle lang. Pero ngayon, upgraded na siya. Hindi mo na siya po pwede tawagin mumurahin lang or cheap airsoft. Kasi ang FPS ito is napakataas na rin. So ano nga ba yung pinalitan natin sa kanya? So unang-una, nagpalit tayo ng cylinder. Ayan. Sabi cylinder niya. Yan. Yung cylinder niya. Nagpalit tayo ng tappet plate. Yan kasi may chance sa babasag to. Nagpalit din tayo ng nozzle niya. Sabay nozzle. Basta yun na yun. Nakita nyo naman kanina sa video. The next na pinalitan natin is piston body. Ito yung piston body niya. Yan. So,
yung o-ring nito is, ito, naputol na. Ayan o, sobrang tigas na. Nagpalit na rin tayo ng piston body at piston head. Siyempre, spring, yun yung magbibigay ng mas malakas na FPS sa kanya. Then, ang isa pang pinalitan natin sa kanya is hop-up chamber. Kasi yung hop-up chamber niya is masyadong malaki yung butas. Para dun sa nozzle na ginamit natin sa kanya. Kung mapapansin nyo, ito, meron akong luma rito. Ayan. Medyo maliit yung butas niya. Ito, medyo may kalakihan. So, nung itong ginamit ko, ang FPS niya is nasa 300 plus lang kahit matigas na spring na nilagay natin. So yun guys, nagpalit tayo ng ibang hop-up chamber. So, gumamit tayo pang ENC, ng color blue. So, ito siya, ayan. Then, nagulat ako, biglang tumaas yung FPS niya. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung FPS. Set up lang natin ito. So, nung ina-upgrade ko siya kanina, expected ko lang na mga FPS dito is around 470 max na yun. So, nagulat ako. Grabe, tumaas yung FPS niya. So, papakita ko sa inyo guys. Check na natin. Okay, tayo na 0.20. Okay. So, yun. Lipat natin yung camera para mas makita nyo. Ayan, pause ko lang. Ayan. So, dito tayo. Medyo i-zoom natin yan sa part na yan. Ito natin. Yan, FPS. Connect natin si battery syempre. Focus kayo mabuti dito sa FPS niya. Irene. 525 FPS. Grabe, lakas niya. 530 FPS. 529 FPS. Isa pa. 526 FPS. Isa pa. 536 FPS. Plus 529 FPS. So, ganun kataas na yung FPS niya ngayon. So, napakaganda talaga. Hindi ko rin nakalain na maabot natin yung FPS na yun sa kanya kasi medyo nag-iingat tayo ng sobrang taas na FPS dahil stock pa yung gearbox shell nito. So, nung chinek ko naman is kaya niya pa naman yung matitigas sa spring. Kaya yun, ginaw natin kahit alam natin na medyo alanganin, pero at least nakita ko naman na kayang-kaya niya talaga. So yun lang guys, balik tayo. Lipat natin ulit yung camera. At yun guys, nakita nyo kung gano'n nakataas yung FPS niya ngayon. So kahit ako nagulat din, napaabot ko siya ng 520 to 530 FPS. So yun, review lang natin yung mga pinalitan natin sa kanya. So unang-una, cylinder. Yan, palit tayo cylinder. Then piston body, tsaka piston head. Nakikita nyo, plastic pa siya. Then yung o-ring niya is putol na, dala ng kalumaan na rin sa katagalan. The next natin pinalitan is yung tappet plate niya. Nakikita nyo naman, transparent pa din. Yung pagkamalutong talaga siya. At yung isa pa, pinalitan natin yung nozzle. Gumamit tayo sa kanya ng color gold na ENC. Yan. So, ano pa ba? Spring syempre para mas lumakas pa yung FPS niya. At ang huli, pinalitan natin sa kanya is yung hop-up chamber. So, makikita nyo guys, kumpara sa mga hop-up chamber ngayon, ito medyo luma na nga lang. Mas malaki yung butas nito itong isa na to. So, pag itong ginamit natin dun sa nozzle ng ENC, is nagkakaroon siya ng singaw. So, bumababa yung FPS niya. Then, dinisassemble ko siya, nilipat ko siya rito, yung mga dial niya dito sa metal na hop-up. Napataas ko naman yung FPS kaso nasa 412 lang yata. Pero parang nabibitin pa ako, parang hindi pa siya nasasagad talaga. Then pakiramdam mo is parang may singaw pa. Kaya yun guys, gumamit tayo sa kanya ng ENC na color blue. Yan. Yun yung hop-up chamber na ginamit natin sa kanya. At yun, nagulat ako. Nakuha natin yung magandang FPS sa kanya, which is yung 530 FPS na nakita nyo sa test pair natin. So yun lang guys, sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade, message lang kayo sa page ng Review Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo paggawa at pag-usapan natin. At yun sir, sa client natin from Quezon City, yun sir, okay yung unit mo. Maraming salamat po sa tiwala. So yun, bukas, stress test na lang natin siya. Then, i-zero natin yung site. Ano pa ba? Check natin kung meron pa tayong kailangan i-improve sa kanya. So yun lang po ulit. Maraming salamat.